lahat. Nawa po ay masaya kayo kahit alam ko marami tayong problema pinagdaraanan. Pero kailangan nating maging masaya at piliin nating maging masaya. At welcome po sa first episode ng Soul Speaks. At sana po ay maging welcome ako sa inyong mga bahay, sa inyong mga buhay. Sa oras na ito, gusto kong ipagpasalamat sa Diyos na natuloy din ang ating first episode sa unang buwan ng taon. At alam ko ito ay punong-puno ng pasasalamat, hindi lamang sa akin, kundi sa inyong lahat, sa mga nagdaan nating mga blessings na kailangan nating makita. At dahil punong-puno po tayo ng pasasalamat ngayong first episode ko, i-welcome ko po ang isang taong napakaganda, mabait, at of course, napaka-talented, ang aking mahal na kaibigan, ang istariray ng Korea, Miss Heavenly Joy Lord. Anyong. Hello, Ate Sol. Thank you so much kasi ako yung napili mo bilang first guest sa Soul Speaks. Alam niyo po at talagang matagal na or last year pang pinagplanuhan at salamat sa Diyos natuloy din. Thank you so much. Ako ang happy dyan na invite kita at binigyan mo ng grace ang aking first episode. Yes. So, hindi na natin patatagalin, no? Kasi gusto kong makapag-inspire ka sa mga manonood natin. Oh, sure. Hindi niyo po na itatanong, si Joy ay isang napakatatag na babae. Katulad ko rin po siya na isang single mom. Yeah. At gusto kong maibahagi niya. At alam kong punong-puno siya ng pasasalamat sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Joy, ilan taon ka nang single mom? Simula po noong ako ay 30 years old. At the time, ang aking anak ay 4 years old pa lamang. Oh, 4 years old pa lang. So, hindi madali, di ba? Hindi madali ang maging isang single mom. Kasi naranasan ko yan. I've been there. So, sabi nila, pwedeng ito ay, it's a choice. Pinili mong maging single mom. Or, ito ay hindi mo inaasahang pangyayari sa buhay mo. Alin doon ang pangyayari sa iyo? Siyempre, marami ng case na single mom at bawat single mom ay may kanya-kanyang istorya. At hindi natin po pwedeng, o hindi din natin nila pwedeng sabihin na pinili nila or siguro naman yung iba pinili din. But in my case, sa sitwasyon, dahil wala namang may gusto na hindi buo ang pamilya, syempre gusto mo buo ang pamilya mo. Pero kung yun ang sitwasyon na talagang inano ni Lord para sa'yo, kailangan mong yakapin at tanggapin kahit masakit. Oo, masakit mo talaga kasi naranasan ko din. Pero, syempre, naikwento mo nga sa akin, nagkaroon ka ng depression. Yes, sobra. Tapos, halos nagkasakit ka, di ba? Opo. Paano mo hinarap? Paano mo pinuseso yung nararamdaman mo? Kasi, emotionally, napakabigat nun napakabigat talaga. Yung hindi mo ini-expect na magiging mag-isa ka na lang, tapos meron kang anak na umaasa sa'yo. So, paano mo hinarap? Paano mo pinuseso? Ano yung mga steps na ginawa mo? Alam mo, ayan din yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon, no? Dahil dami man po ng pagsubok, ang dami ring mga kaibigan na mabubuti ang loob sa aking paligid, no? At napaka-good influence na sa akin. So that's why at that time na sobrang down ako, wala akong ibang, kumbaga napakahina ko kasi at that time talagang sobrang emotional, pero mas pinili ko na makasama yung mga kaibigan ko na kung saan ay group ng mga fellowship sa Bible sharing, dahil doon po kasi nailalabas ko yung aking nararamdaman nang hindi ko na inisip kung huhusgahan man ako ng tao o hindi. Basta't ang importante, may iyak ko lang siya, yung maitaas ko kay Lord, alam mo yon. Yun yung time na talagang sobrang sabi ko, ginawa ko naman ng lahat, hindi naman po ako masamang tao, ito pa ba yung, parang hindi ko rin naiwasan na tanungin si Lord at that time. Kasi sobrang, sabi ko, parang hindi ko na kaya. Kaya ko pa ba, Lord? Kasi ginawa ko naman na lahat, naging mabuting tao naman ako, pero bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Yun yung question ko sa kay Lord noon at that time. No. Kasi hindi talaga madaling mag-cope sa depression, di ba? No? Buti na lang yung ginawa mo lumapit ka sa mga kaibigan
kumbaga na i-unload mo yung nararamdaman Yes. mo. Kasi, syempre yung iba, gaya sa kaibigan, inom tayo, parang yung panandalian lang na lunas dun sa mga depression namin. So, maganda yung ginawa mo kasi, mayroong isang community na tumulong sa iyo na para Yes. maka-cope up ka at maka-move on ka. Diba? After na naka-recover ka, may mga ginawa ka ba sa work mo? Nakapag-work ka ba nung naka-move on ka na? Ganito yon, bago ako nag-give up, no? Kasi talagang nilaban ko pa no? Kasi hindi ako basta nag-give up lang. Halos isang taon din kung nilaban. Kahit pa ganun talaga tayo pag nagmahal na, andun lahat nagmumukha tayong tanga, okay lang, basta mabuo lang yung pamilya natin, hindi agad ako nag-give up. Pero yung part na pinagdaanan ko, na sobrang na-depress ako, na-stress ako, nagkasakit din ako, na halos sumigaw na ako sa bahay na madaling araw, ako lang mag-isa, gusto kong isinigaw ko. And then at the time, after kong naisigaw, nagpalpitate lahat ng buong katawan, nanginginig ang katawan ko, pati pagsasalita ko, hindi na straight. No? At salamat sa Diyos talagang, hindi pa rin ako pinabayaan ng Lord. Kasi, papasok pa ako, matutulog ako ng alas 4 ng umaga na, daling araw. Then, papasok pa ako sa work ng 12 hours sa factory. Tapos, pagdating pa doon sa factory, syempre, hindi ako nakakakain ng ayos bago ako umalis. Doon na lang ako kakain kung ano lang yung pwedeng kainin. So, ganun yung naging ng buhay ko sa loob ng isang taon. Tapos, nung time na may hingi kasi akong sign kay Lord ate na sabi ko, Lord, ginawa ko na ang lahat. Parang, I surrender all to you. Parang, hindi ko na po kaya, no? Sinurrender ko na talaga kay Lord. Kasi nga, may nangyaring parang hindi ko naman akalain na gagawin nung ex-husband ko na yung sign na yon at nangyari nga. So sabi ko, Lord, hindi ko na kaya, kayo na po ang bahala. Simula noon, nung hinayaan ko na talaga na si Lord yung kumilo sa buhay ko, yung hindi, kasi tayo bilang tao, pinipilit natin yung sarili natin yung sariling gusto natin, ipupush talaga natin, di ba? Pero, sabi nga ni Lord, paano ako makakapasok, anak, kung ikaw, pinipigilan mo ako yung humawak, ako yung ng problem. Pero yun pala yung hinihintay ni Lord. Isuko mo sa Kanya lahat. So, at that time, nung sinuko ko na lahat, yun na. Hindi na napigilan yung blessing. Sunod-sunod na siya. Kasi sabi ko, si Lord na ang bahala talaga. At ito ba yung kasi may narinig ako, no? Sabi nila, kapag daw ang babae ay nagmahal, talagang napakahaba ng pasensya, no? Pero kapag napuno na talaga. Yun na yun. Yes, para sa akin kasi nangyari mismo sa akin, no? Siguro tayo mga babae, hindi naman tayo agad-agad kasi nagi-give up, no? Dahil pamilya natin yan very emotional kasi tayo, no? Pero pag once kasi na napagod tayo, no? Kasi binigay mo na napagod na tayo. Parang hindi naman sa naging pusong bato, pero kasi parang naubos ka na kasi, no? At parang hindi mo na kaya pang anuhin ulit. Kaya ko naman siyang harapin ulit, no? Kasi pinatawad ko naman na. Pero yung bumalik pa sa sitwasyon, bumalik pa ulit, parang hindi na. Kumbaga natuto na. Natuto na kasi ako, no? Natuto na. At kasi may mga bagay kasi na kumbaga, kapag pinilit mo, mas lalo magiging komplikado. Yes, opo. Mas lalo magiging komplikado. Lalo na kung ito ay pagmumula din ng emotional hang-up ng mga bata, no? Yeah. Naikwento mo rin sa akin kanina na marami kang pinagdaan ng negatibo at hinarap mo naman yun ng maayos. At isa na rito, yung kung bakit nagsimula yung istariray ng Korea. Ikwento mo nga sa amin. Yes. Ano ba yung pinagmula nito? Actually, ikwento ko sa inyo, no? Siguro, dun sa mga friends ko, kita nyo naman, ako si post lagi ng post ng mga pictures, ng mga videos. Istariray Oo. talaga. Bago yung istariray na yun, ganun talaga ako. At saka, syempre, ganun ako ka-devoted. Every Wednesday, Saturday, ma-attend ako. Wednesday Mass, Saturday, Bible sharing, ganyan, Then, merong isang event sa aming community na merong group picture. Ngayon, ang
ang suot namin doon, okay naman. Pero dahil yung isang tao na yun, medyo na konti siguro siyang sa akin. Hindi gusto. Kaya nakapag-comment siya ng akala mo kung sinong banal. Kulang na lang makita daw yung aking sa pag nagsuot daw ako ng ganito. Ang istariray ng hewadong, sabi niya. Di ngayon, istariray ng hewadong. So, kung halimbawa, kung tinanggap ko yung negative, pwede ako magalit. Kasi nga, matagal na kasi yung taong yun talagang yung may grudge ba siyang dala-dala. So, ngayon, sabi ko, istariray ng hewadong. Hindi lang ng hewadong. Istariray ako ng Korea. Kaya simula noon, naging siya sa akin na, yes, istariray. Ano bang meaning ng star? So, star kung star, no? Star ng buhay mo. Ng buhay ng bawat tao. Ibig sabihin, magiging liwanag ako, yung sarili ko, sa buhay ng bawat tao, makakasalamuha ko. So, yun yung sa akin, yes, hinag ko siya, instead na negative yung aking pagtanggap, hindi ko pinili yon. Pinili kong mas maging negative, ay positive syempre, ang pagtanggap dun sa comment na yun. Kaya, thank you so much sa'yo. So, ang ganda nung ginawa mo, no? Sa halip na negatibo yung maging dating, ginawa mo itong positibo. At lalo mo pang in-improve ang sarili mo. So, Yes. pinakita mo talaga na yung talent mo, no? Talaga nakikita yung how you develop your craft as a singer. So, nasubaybayan ko rin yung mga sa Facebook live mo, ang galing. Ang laki ng dinevelop mo talaga. Sabi nga, practice makes perfect, di ba? Yeah. So, ikaw, ano pa yung mga, sa ngayon, ano pa yung mga pangarap mong gawin? Yes. Alam mo, ate, tulad mo, kasi isa ka din sa mentor ko eh. Isa ka din sa iniidolo ko rin. Actually, kaya nadagdagan yung wisdom na meron ako dahil din sa tulong mo. At hindi lang yun, tulad ng sinabi mo, nagla-live ako, hindi lang ako basta kumakanta. Nagre-reflect ako dun sa mga kanta, nagre-reflect ako sa mga nangyayari sa buhay, lalo na dun sa mga nagko-comment, yung pinapaliwanag ko kung ano yung mga kalagayan ng buhay natin, sa love life man yan, o sa buhay mismong pangyayari natin. So, yun, ang gusto ko pang gawin is, gamitin ako ni Lord sa pamamagitan ng aking talent para makapagbigay ng kasiyahan sa iba, at hindi lang yun, makapag-inspire sa iba. Kasi marami tayong mga kababayan, lalo na tayong mga OFW, dito, hindi lang dito sa Korea, sa buong mundo, na nasa sitwasyon na ang akala nila ay napakabigat na ng kanilang pinagdadaanan. Pero, wala pala sa kalingkingan na pinagdadaanan nila yung pinagdadaanan ng iba. Pag once na narinig nila yung pinagdadaanan ng iba, doon sila nagkakaroon ng encouragement. Oh, thank you Lord, na yan. Parang na-feel mo yung, nakakahiya naman kay Lord, nagreklamo ako ng ganito, ito lang yung problema ko, samantalang yung iba, life and death situation, pero lumalaban pa rin. Alam mo, ang dami talaga nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi, kung titingin ka lang sa mga paligid, no, ang dami mong makikita na mas malaki pa yung problema. Di ba, naririnig natin sa mga homily na may mga tao talaga na pinipili nila yung cross na dinadala nila. Yes. Na hindi nila alam na yung cross na binigay sa kanila ng Panginoon ay yung tamang cross na kaya nilang dalhin. At unique tayo eh. Meron tayong uniqueness sa atin na tayo lang yung pwedeng magdala ng cross na yon. At pasalamatan natin yun sa Panginoon. So, ngayong buwan na ito, magsimula tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Ang dami talaga nating dapat pasalamatan. Kung titingin lang tayo sa mga paligid natin at makikita natin na ang daming may mabigat na problema. So, bakit hindi tayo magbigay ng inspirasyon katulad ni Starire ng Korea? So, pinakikita niya ang kanyang talent at lahat ng pwede niyang magawa para ma-inspire ang iba na parang niyang gusto ipakita na bakit hindi mo gamitin kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon at kung ano yung mga bagay na kaya mong gawin para makapagbigay ka naman ng
inspirasyon sa iba at makapagdulot ng saya. Kasi pagka kumakanta siya, marami siyang pinasasaya talaga. Yes, of At course. ako, hilig ko din talagang kumanta, no? Mm. Kaya lang talagang minsan pagka medyo marami ang ginagawa, so nalilimutan mo na yung mga binigay sa'yo ng Panginoon na dapat mong i-share. Speaking ate ha, yun yung gusto kong sabihin habang sinasabi mo, yung talent na binigay sa atin ay i-share. Alam niyo po ba kung ikaw ay alam mong may talent ka, pero nahihiya kang i-share at hindi mo ginamit, yan ay babawiin ni Lord ng paunti-unti sa'yo. Kaya maswerte ka kung may talent ka man sa pagsayaw, sa pagkanta, at kung ano mang talent yan, pagyamanin mo para maging hindi lang para yan kasi para sa iyo. Ang talent natin is hindi naman talaga para lang sa atin eh. Kaya tayo binigyan ng talent to share to everyone. Hindi natin sasarilinin. Discover natin yung mga talent na Rediscover. binigay sa atin at alam ko na yun ay makapagpapasaya sa Panginoon kasi it is meant to be shared. Yes, Diba? tama po yun. At saka tulad niyan ha, salamat na lang sa panahon ngayon. Dahil may mga ganito na simpleng Social pagbablog, media. social media, simpleng pagbablog. Hindi katulad noon na kailangan pa ng director, kailangan pa ng mga professional, mga cameraman. Hindi. Ngayon, kahit ikaw pwede kang maging professional na na cameraman or artista on your own, in your own. So, do it, no? Huwag kang mahiya. Lakasan mo lang ang loob mo. At syempre, isama mo si Lord. Pag-pray mo kung ano yung gagawin mo. Ay, maraming salamat, Joy. No? Ang dami nating napag-usapan. At alam ko na marami silang natutunan sa mga experience mo sa buhay. Yes. At hindi lamang po ito ang magiging huli naming pag-uusap ni Joy. Alam Of ko sa mga course. darating na panahon ay magkakasama pa kami muli. At dito po sa ating Soul Speaks ay marami pa po kayong maaabangan na magagandang mga bagay na pwede niyong Yes, alam mo maibaon yan. sa buhay bilang OFW. At ito naman po yung hangarin ng ating Soul Speak na makapagbigay din tayo ng inspiration sa iba at nawa makapag-afflict din ng spirit ng iba na huwag yung isipin ng problema, huwag tayo doon mag-focus, kundi mag-focus tayo sa mga bagay na nariyan na at binigay sa atin ng Panginoon na hindi natin nakikita. Yes, alam niyo po, kasi ang problema ay kasama na yan sa buhay. Pero nasa sa atin yun kung paano natin dalhin at kung paano natin tingnan. Siyempre, merong negative and positive naman talaga sa problema. Kahit napaka-negative na niyan, piliin pa rin natin, hanapin pa rin natin yung positive na nangyayari. Kaya para mas lalo tayong tumatag at lumaban pa. Yeah, thank you so much, Joy. Ay, salamat din ate. thank Ako yung you. magpapasalamat kasi mas lalo nila akong nakilala dahil sa vlog na ito, sa Soul Speaks na ito. At ate, gusto ko rin i-promote sige, i-promote mo na yung yung aking Istariray ng Korea YouTube channel. Ayan, paki-subscribe din po dahil doon ay makikita nyo rin po ang iba't ibang klase at lalo tigit, bago yung iba't ibang klase, mas lalo nyo po akong makikilala kung sino si Istariray ng Korea. At kanina nga, nakilala nyo na kung ano yung pinagdaanan ko dito at ano po talaga yung pagkatao ko. At mas makakilala nyo pa ako pag sinubaybayan nyo ang aking YouTube channel na Istariray ng Korea. At syempre, hindi aalis si Joy na wala kaming duet. Yes, of Kaya abangan ninyo ang course. aming- Abangan ninyo. Oh, hey, hey. I'd like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. And I just want to lift my head, say that I love me. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. Hey, hey, hey. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my head and
say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, 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 I wanna be.